Karaniwan ko pong naririnig sa mga magtotropang nagkukwentuhan tungkol sa motor ay yung may nagsasabi na mas malakas daw pumreno yung naka-ABS. At kumisan, pag naririnig ko po yan, ay parang gusto kong makisawsaw doon sa kwento para maikorek. Kaya lang baka masabihan naman ako na bida-bida, kaya dito ko na lang po ipapaliwanag kung bakit incorrect yung statement na mas malakas pumreno yung mga motorcycle na naka-ABS. So, ano po ba itong ABS? Yan po ay short for Anti-Lock Braking System. At kung tatagalugin po natin yan, ang ibig sabihin ay ito po yung system na nakakabit doon sa preno na nagpe-prevent or pumipigil, huwag mag-lock or biglang tumigil sa pag-ikot, yung gulong. Teka, parang conflict yata yun, di ba? Kasi kaya ka nga pumipreno ng malakas ay gusto mong huminto. Pero bakit itong ABS ay pine-prevent niya pa yung gulong para huwag mag-lock or biglang tumigil sa pag-ikot? Hindi ba kaya nga tayo pumipreno ng malakas para tayo makahinto? Well, technically guys, tayo po ay pumipreno number 1 para mag-slow down or para bumagal. Secondary na lang po yung para tayo huminto. Pansinin nyo, pagka nagra-ride tayo, di ba? Kadalasan ng pagpreno natin ay hindi naman para tayo huminto. Nagpe-preno tayo para tayo bumagal. Tapos, paminsan-minsan ay kinakailangan din natin huminto. Katulad ng halimbawa, hihinto tayo dahil stop sa traffic. O kaya naman, nakarating na tayo sa pupuntahan natin. Pero may mga pagkakataon na kailangan nating huminto kasi emergency. Halimbawa, mayroong biglang tumawid. O kaya naman yung sinusundan mo sa sasakyan ay bigla ring huminto. Wala kang choice kung hindi pumreno ng malakas. Ang problema po kasi kapag tayo ay nasabak sa ganyang emergency na kailangan mong biglang huminto, ang instinct na ang karamihan ng riders ay pigain ng todo yung preno sa harap at saka yung preno sa likod. Kaya ang result po nito, kung ikaw ay hindi naka-ABS, hihinto sa pag-ikot yung gulong mo. Kung mas nauna mong pigain ng todo yung preno mo sa harap, tapos naka-straight yung manibela mo at hindi nakaliko, ang tendency po niyan ay tumaas yung gulong mo sa likod at ikaw ay tumaog. Sa English, yan po yung umeendo. Ngayon, kung medyo nakaliko naman yung manibela mo at pumreno ka ng malakas sa unahan, automatic po yan, i-slide na yan at matutumba ka. Kung ang nauna mo namang pigain ng todo ay yung preno mo sa likod, tapos wala kang ABS, maglalak po yung gulong yan at po pwede kang mag-drift or umiskwala. Either way, basta pag ang gulong ng isang emergency brake ay biglang nag-lock, mawawalan ka ng control kasi i-slide na po yan. Ang mga motorcycles po kasi natin, nakokontrol natin yung direksyon kung saan yan pupunta dahil umiikot ang gulong. Pero once na bigla mong napahinto yung pag-ikot ng gulong dahil sa biglaang pagpreno, yan po ang madalas na pinagmumulan ng disgrasya kasi tumataob or umi-slide. Diyan po, very useful ang ABS. Kasi guys, itong system na ABS, hindi niya papayagang mag-lock yung mga gulong sa pagkakapreno. Kahit na itodo mo pa yung piga dun sa brake lever. Kasi guys, ito pong ABS ay mayroon po yung sensors na kayang malaman or masense kung yung gulong mo ba ay maglalak. Kapag wala po kasing ABS, once na pumiga tayo ng todo, ay todo rin na iipitin ng mga brake pads yung rotor disc. At dahil very effective po ang hydraulics ng braking system, kaya niya talagang ilak yung mga gulong. Pero kapag ikaw ay naka-ABS, alam nung sensor yan kung ikaw ba ay regular lang na napipreno o ikaw ba ay nag-emergency brake. Mararamdaman niya yung lakas ng pressure at natatansya niyan na maglalak yung gulong. Once naman na natansya niya na ganun nga ang mangyayari, ay gagana po yung solenoid valve na nakakabit doon sa braking system. Ang trabaho po kasi ng solenoid valve ay magsara or magbukas. Nire-regulate niya po yung pressure na ia-apply doon mismo sa mga brake pads. Kaya kapag emergency at nalaman niyang maglalak yung gulong, kahit nakatodo ka ng piga doon sa brake lever, yung pressure na in-apply mo ay hindi lahat makakarating doon sa brake pads. Tinatansya ng sensor kung gaano lang ang pressure na ia-apply para hindi biglaang huminto yung gulong. Alam po nung sensor, yung tinatawag na threshold braking. Pero guys, hindi po lahat ng motorcycle ay may ABS kasi medyo may presyo po yan. Kaya yung mga regular na motorcycles, yung mga budget lang, ay wala po yung ABS. Pero sa katulad po namin na mga nagde-dirt bike, ihira po or wala pa nga ako nakakita ng naka-dirt bike na merong ABS. Karaniwan po ng mga brakes niyan ay yung regular lang. Kasi guys, sa sport na motocross or enduro, mayroon po mga techniques or maneuvers na kinakailangang ilak namin yung gulong. Tapos, in case naman na kailangan naming mag-emergency brake, ay kinakailangan po matutunan namin yung tinatawag na threshold braking.
Ang ibig sabihin naman po ng threshold braking ay hahanapin mo yung pinaka-sweet spot kung papaanong pipigain yung brake lever na maipepreno mo to ng malakas pero hindi maglalak yung gulong. At just in case naman na napasobra ka, naramdaman mong naglock yung gulong, kailangan matutunan din naming mag-let go ng konti para umikot ulit yung gulong tapos saka mo ulit pipigain para makapag-apply ng pressure. So ngayon guys, ang tanong doon sa thumbnail natin, ano ba ang malakas pumreno? Yung ABS or yung non-ABS? Ang totoo po niyan, parehas lang sila ng lakas ng preno. Ang kaibahan lang po ng ABS ay mas smart ito. Alam nito kung paano mag-threshold braking kahit pigain mo yan ng todo. Shoutout nga po pala dun sa mga kasama kong nag-trail kahapon. Kay Hans, kay Alan, kay Lawrence, kay DJ at saka kay Marvin. At doon naman po sa mga nagtitrail din dyan na malapit lang dito sa lugar namin, taga rito po kasi kami sa Bulacan, ay po pwede po kayong mag-comment sa baba kung gusto nyong masama sa susunod na trail. Ilagay nyo lang po yung cellphone number nyo. Muli, ito po si Kuya Mikmik. Thanks for watching. Spider-Man! Spider-Man! Pumalya. Yeah, boy! Yeah, boy! Ako. Sino ka? Wala na, ubus ka na rin, no?